Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Kay Soto, tumaas na ang kumpiyansa. Saan nga ba nagsimula? Barangay Ginebra, solido ang starting five ngayong All-Filipino Conference. Ngayong araw nga mga chong ay ang magiging debut game ng Barangay Ginebra ngayong All-Filipino Conference. Marami nga ang naku-curious kung ano ang magiging panibagong starting five ng Ginebra ngayong Philippine Cup. Hindi na nga natin patatagalin yan mga chong. Unang-una, para sa guard position ay itong si Scottie Thompson. Sa sistema nga ni Coach Tim na mixed triangle offense ay hindi pwedeng mawala itong si Scottie Thompson. Kahit sa gilas ay malaki ang kanyang role, lalong-lalo na dito sa Barangay Ginebra. Si Scottie na ngayon nagsisilbing team captain ng kanyang kupunan at ito nga yung pinaka-importanteng player ngayon ni Coach Tim Cone dahil malaki nga yung role ni Scottie sa triangle offense. Bukod pa dyan ay hindi nga matatawaran ang kanyang pagiging hustle sa loob ng painted area. Pero yung pinaka-importante nga ngayon para kay Coach Tim dito kay Scottie ay ang kanyang na-improve na playmaking ability. Para naman sa shooting guard position ay itong si Maverick Ahanmisi. Ito nga ang si Maverick Ahanmisi mga chong, ang pinaka sasandalan ni Coach Tim Cone pagdating sa outside shooting. Pinakita na nga niya yan last Commissioner's Cup. Ang kinakailangan na lang gawin nitong si Maverick Ahanmisi ay maging consistent dahil noong elimination round ay napakaganda ng kanyang performance. Pero bigla itong nawala noong PBA playoffs. At paniguradong nagawan na yan ng paraan ng Ginebra coaching staff, lalo na't nakapag-adjust na si Ahanmisi sa sistema ni Coach Tim Cone na mixed triangle offense. Sa katunayan nga mga chong ay hindi ko nakikita na magi-stay lang sa shooting guard position itong si Maverick Ahanmisi dahil isa nga itong versatile player. Maasahan mo ito pagdating sa 3-point area at the same time ay kaya rin itong magtimon ng plays. Kaya naman pwede itong pumwesto sa guard position at magpapalitan nga sila ni Scottie Thompson. At hindi na ako magugulat kung mangyayari yan dahil ganyan yung ginawa ni Coach Tim sa Gilas, Pilipinas na walang permanenteng position ang kanyang mga players, nagpapalitan ng position para makakuha ng advantage dahil versatile player. At ganyan yung magiging sitwasyon ni Scottie at Maverick Ahanmisi. Pagdating naman sa small forward position ay itong high-flying forward na si Jamie Malonzo. Gaya ni Maverick Ahanmisi ay isa ring versatile player itong si Jamie Malonzo. Kayang-kaya nga nitong maglaro sa small forward position dahil kaya nitong sumabay sa loob ng painted area. At the same time, kaya rin itong lumaro ng shooting guard position dahil meron din itong tira sa 3-point area. Ang lalaruin nga na position nitong si Jamie Malonzo ay small forward, pwede din siyang maglaro ng shooting guard. Para naman sa power forward position ay itong si Christian Stan Hardinger. Walang duda, itong si Christian Stan Hardinger ang ipepwesto ni Coach Tim Cone para sa power forward. Kayang-kaya nitong makipagbalyahan sa loob ng painted area. Sa katunayan, last conference ay mga imports nga ang kanyang mga nakabalyahan. Ano pa kaya ngayong All-Filipino Conference? At kokonti nga lang yung nakikita nating pwedeng pumigil kay Sistan sa loob ng painted area. Kaya naman, i-expect natin mga chong na dominanteng Christian Stan Hardinger ang ating makikita ngayong All-Filipino Conference. At para naman sa center position ay walang iba kundi itong si Japet Aguilar. Ito nga si Japet mga chong ay ang isa sa mga veteranong player ngayon ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra. Alam na nga nito ang kanyang gagawin sa loob ng painted area, pero yung pinaka-aasahan natin dito
kay Japet Aguilar ay yung kanyang depensa. Huwag na nating asahan na magfo-focus si Japet sa opensa dahil meron na ngang Christian Stan Hardinger na makikipagbalyahan para sa kanya. Ang kinakailangan na lang gawin ni Japet at pagfokusan ay ang depensa. Yun nga yung kulang sa laro ni Christian Stan Hardinger. Kulang ito sa depensa lalong-lalo na sa pag-block shot ng bola. At dyan na nga papasok itong si Japet Aguilar. Alam naman natin na athletic at high flyer itong si Japet. Kaya naman, easy lang sa kanya ang pagdepensa at pag-block shot ng bola. Sakaling mang makawala kay Stan yung depensa, ay nandyan si Japet para sumalo. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Kay Soto, tumaas na ang kumpiyansa. Saan nga ba nagsimula? Ito ngang si Kai Soto mga chong ay napakaganda ng ipinapakitang performance ngayon sa Japan B-League. Dahil 6 na magkakasunod na double-double performance ang kanyang naipakita. At kitang-kita nga sa kanyang laro na napakataas na ng kanyang kumpiyansa. At yan nga yung dahilan kung bakit napakaganda ng kanyang inilalaro. At nag-post pa ito sa kanyang social media account. If my setback amuse you, watch my comeback confuse you. Ito na nga yung simula ng pagdodomina ni Kai Soto sa Asia. Pero saan nga ba nagsimula? Bakit maganda ang laro ni Kai Soto? Ang sagot ay kay Coach Tim Cone. Si Coach Tim nga yung bumuhay sa kumpiyansa ni Kai Soto. Salamat din kay Coach Shot Reyes dahil kung hindi nga siya nag-step aside ay hindi mahawakan ni Coach Tim si Kai Soto.